Nakawala yung isa nating baka mga kaprobinsya oh. Andun pumunta sa ating mga tanim na napir, si Marites. Dat ako na dire dong, tanaw ta. Malaki na. Taas mo siya glawas bro. Ako bakit kinahanay? Ay. Pugi ba amahan anay. Ano dire ikaw dong? Ada mana dari butang sa? Wow. Hindi na nitip tingnan si Marimar mga kaprobinsya. Nag-ingay yung mga lalaki nating baka. Yung kalabaw natin na si Batitay. Wala na siyang kaibigan. Tinalian na namin. Pero issue siya sa ating isang baka. Dumidi siya sa ating baka na si Batang. At si Batang naman napakabait. Hayaan lang niya na dumidi yung anak ni Bitas. Pag hindi namin talian, kawawa yung baka natin. Napakaganda na tingnan ni Marimar. Wapa. May bukol din. Upgrade din na po ito mga kaprobinsya. Si Pugi yung tatay. Tapos nakasahan po siya ni Limer. Yan. Kabuhi din siya daw. Lumalaga pero buntis na siya. Positive po yan kasi napacheck po natin ng technician. Si Batitay oh. Nagpahimas lang ni Brod. Hindi tumakbo. Subukan namin ngayon na lagyan ng busal. Si Brod lang yung maglagay. Hindi siya takot kay Brod. Amigo kayo sila ha? Tanaw na ito lang. Matbutangan mo ng busal doon. Di mo na mudlagang makita ni mong dalagang pisi. Usig ng kalabawa baligya sa anak ini palo bro. Ay anak na. Lahi mo katabitong kadi mo pulingin mo butong. Ya, lahi ba kulor ni sa una ning kalabawa, puti be ni. Karon ni itong pud siya. Lahi ko pang kay kanin ito sa puti ang. Pero wala kay baka paguyod ana. Batitay. Takbo Batitay. May busal Batitay oh. Batitay. Takbo tay. Takbo tay. Ayaw sugot tay. Oh. Na. Dire ko mudool kay. Sige. Tumakbo ka tay. As burod. Maman to? Ay may buta sa waldaan. Sige be. Maman. Nan. Dia na. Dilag yung tono. Pag madala tayong lubid mga kaprobinsya, ayaw niya magpalapit. Wala mo ko, wala man. Wala mo ko lubid. Teka para ko. Oo tayo. Napagpasyahan po namin na hindi lang namin ito ibinta. Maawa kami sa kanya. Puntahan natin yung ating maliit na baka, yung anak ni Bitas, yung tinalian namin. I-check natin kung okay lang ba siya, na hindi na siya makagala-gala. Yan oh. Combination mo daw. Hindi na siya makagala-gala. Hindi na siya makapamarkada. Yan po ang kanyang napala. Kasi napakakulit po niya mga kaprobinsya. Pero mukhang effective na yung ganyan style oh. Itali lang yung ano. At palagi na po natin ma-check yung kanyang puso. Sa ganyang paraan makadidili sa palagi.
Gana na. Tirang ka doon. Lumit na yung bukol niya mga kapatid. Kasi nabuswang na. Pero kailangan po na lagyan palagi ng pagtaboy ng langaw. Kumbaga sa hapon no. Patulong sa tayo ito pag wala ko dito. Hindi na ka makakasakay kuan batitay. Diyan ka lang. Kung hindi lang sana sira yung ating bako dito mga kaprobinsya, hindi na sana natin kailangan pang talian yung maliit nating baka. Pero nasira na po. Tapos kung ipaayos na din to, medyo malaki po yung ayusin kasi halos lahat na hagwire, bulok na, pati yung mga poste. Kaya sinubukan namin na talian lang yung maliit nating baka at pag gusto niya makadidi lang siya. Hindi lang namin hinabaan yung tali para hindi sila magapos silang dalawa sa kanyang nanay. At effective naman, makadidi lang siya sa kanyang nanay at mukhang naka-adjust na siya ba. Napakadali lang niya naka-adjust. Sabi po natin mga kasama dito baka maglumbag o gustong tumakas. Sabi ko po, hindi yan magpumilit na tumakas kasi andyan po yung nanay niya. Except pag iwalay natin, magpumilit tumakas yung baka natin, maglumbag. So delikado, baka madisgrasya pa. Pag nasa labas siya, kahit saan saan lang magpunta tapos hindi kami makalapit. Sa tuwing magbigay kami ng gamot sa kanyang pusod, mahirap, mailap siya ng husto. Sa tingin po natin ngayon, effective yung ginawa natin. Sa mga nakaraang video po natin, naibinta na po natin yung isa nating baka. Dalawa, yung mga native natin na baka. Sila si Kuribod at saka yung isang baka na nilagaan ni Pare. Kung sakaling gusto niya mag-alaga ng medyo magandang klaseng baka, yung baka natin dyan ngayon na tinalian, sabi ko sa kanya, pag gusto niya, yun po ang palaga natin sa kanya para mapakinabangan niya. Pwede niyang gamitin na tagakasta sa kanyang mga baka doon na native. So ang mangyari, makatulong tayo sa kanya kasi ma-upgrade yung kanyang mga alaga. Marami pong nagtanong kung magkano yung presyo sa ating dalawang baka. Yung si Kuribod mga kaprobinsya at yung isang maliit parang na-combine na silang dalawa. Hindi po isa-isa yung presyohan. Yung dalawa, diretso lang. At naibenta po namin yung dalawa sa halaga na 65,000. Yung asking price ni Pare sa dalawa nasa 78,000. Pero nasa komprador, tumawad yan. Tumawad yung komprador ng 64. Sabi ko po 66. Hanggang doon kami nagkasundo sa 65. Mga maliliit lang sila. Huwag po kayong magtaka. Baka sabihin nyo po na mura lang. Hindi po yun mura. Nasa tamang presyo lang. Kasi mga native, hindi na yan pwede ibenta sa presyo na pang-alagain. Kasi maedad na yun. Yung si Kuribod, sa tingin po namin, lagpas 2 years na. Kasi kasabayan po niya si Pacbones dati. At si Pacbones, naibenta po natin si Pacbones sa halaga na 60,000 kasi hindi po siya masyadong native. Yan po ang disadvantage kung mag-alaga tayo ng native na hayop. At saka hindi naman kami lugi doon sa halaga na 65 kasi yung original price sa dalawa nating baka nung inalagaan ni Pare nasa 28,000. So 28,000 yung kapital namin sa dalawa. So 65 minus 28 mga kaprobinsya, naging 37,000. Yung 37,000 po yung hatiin namin ni Pare. So may tig 18,500 kami bawat isa sa amin. Okay lang, good na yun kasi si Kuribod nung inalagaan niya doon maliit pa. At saka wala siyang gastos doon pag doon niya alagaan. Kasi maraming kumpay doon. At saka pinakawalan lang niya nung una kasama ni Banto, yung baka natin na nabili doon sa Panyabunan. Kaya gusto po tayong makatulong sa kanya para ma-upgrade yung mga alaga niya. Yung isa nating baka dyan na anak ni Bitas, kung gusto niya, yun po ang palagaan natin kay Pare. Marami naman tayong alaga dito. So yan po mga kaprobinsya, yan po ang inabot natin dalawang baka.
65,000. At binigyan pa si bro ng kuan, tip sa comprador para pang tanduay. Naglasing-lasingan sila kagabi. Sila si pare at si Borge Villa. Nagbakasyon dito sa amin si Borge Villa. At ngayon naman si Paloma, lagyan na ng gamot para pang taboy ng garapata. Inatake naman ng garapata si Paloma. Mas agli sa magnambos lugay. Ay, injik ka na ako. Ipagkuy yang dito ni bro. Para mawala niya kaidla. Maluoy kitang kuasa, maluoy kitang baligya. Samsalo. Pero apa nang anaro nitusog kuyog tao? May problema na to kaya watay kahatag yung kumpay pag matusog yung mukhaon. Sobra. Tungo ka. Tirahan ko ng vitamins. Patik na ako ng technician. Ipakuot na galing marasig maidlam ko ng pututon ko. Okay, ay kapuan ano? Kuning makaari ng technician ko. Tao ra bay. Pakuot na ako na. Okay. Ang sa'yo resulta na eh. Kasi paluwa ko tipili. Ha? Lawi pala kadap ano kasi yung bigla. Era gihigti na ilahang ko niya diha ilang kaliguan. Kambo sila dito. Lakas po kumain yung kalabaw natin na si Paloma. Noong una naisip namin na ibinta sana siya. Pero sayang. Hayaan lang namin siya hanggang sa pagtanda niya kung kailan siya maglandi. Hintayin lang namin. Putahan natin yung isa ring baka na malapit na rin mga anak. Kailangan na po siyang purgahin. Sila si Quinay at si Bitang. Yan po ang advantage dito sa amin mga kaprobinsya. May mga area na bakante. Yung iba nating baka sila si Basya andon. Kaya nung andon tayo sa area ni Kapitana dati, hindi tayo pwedeng mag-alaga ng andon. Kalabaw, sa baka. Wala tayong mapaglagyan. Wala'y pwesto ba? Maliit lang yung area doon. Ano lang Sino kaya ang may magandang anak sa kailang dalawa ni Quinay? Isang linggo lang yung pagitan sa kailang dalawa. Yan unti-unti na rin lumaki yung kanyang dide. Yung baka natin kahit saan natin ilagay ni bro. At sanay naman siya matapang Dati po nung may anak din siya na nagdide, si Marites, namayat din yung ating baka. Nung inalay natin siya at nabuntis, tumaba agad yung baka natin. Hindi nga siya pinakain ng feeds at saka kupramil. Paminsan-minsan lang. Pero okay lang siya kasi kuha na to, katasan. Sanay na itong mga anak. Pang-alima siguro pag mga anak siya ngayon o pang-lima. Pag nasa bundok tayo, sipag at saka lang ang puhunan dito. Pero mas advantage po pag may malaking area tayo na mapaglagyan ng ating mga alaga. Katulad ni pare, malaki yung area niya doon. So hindi na kailangan pa na pakainin ng feeds yung mga alaga niya. I-check po natin yung ating mga napier doon. Sa ngayon po mga kaprobinsya, wala na po tayo problema sa pagkain, sa kumpay. Kasi nagsimula na po sa pag-harvest ng tubo. So
kuha lang kami ng kuha. Hindi katulad nung una na binadget lang muna yung mga pagkain kasi napier ang binigay natin. Takot tayo baka maubos ba yung mga tanim natin na napier. Ngayon po na tubo na yung pinapakain namin sa ating mga alaga, makapahinga na yung mga napier natin. Hindi katulad nung una na nasa mga 2 buwan pa lang, hinarabis natin agad para may makain yung mga alaga natin. Yan po, malapit na din yan ma-harvest. May mga maliit pa tayong bakante doon. Taniman din natin ang napier. Pinatubo muna namin ng husto yung mga napier natin doon para yung mga katawan, yun po ang itanim natin. Yung mga napier na yan, mga kaprobinsya, native lang yan. At dito po yung hybrid napier pakchong, pero marami na namang damo. Masubahan natin to kung sino yung manaig sa kanila, yung damo or yung napier natin. Isang beses pa lang kami nakaharvest dito. Diyan maraming beses na. Try lang natin to, nahayaan natin yung madamo at saka yung napier. Tingnan natin kung ano yung mangyayari. Katulad ba din ng dati na tinalo yung napier sa mga damo. Pero base po sa atong nausubahan, basta tumagal yung napier or ilang beses ay mag-harvest, magkaroon po ng mga bakante para mamatay yung iba ba. Dito po may bakante pa dito, pero hindi lang namin tinaniman kasi may mga kahoy. Bangkal po yung tawag sa amin, yung kahoy na yan, kasi yung bunga niya parang tinapay na binangkal. Tingnan niyo po dito mga kaprobinsya, oh. Ditong banda maraming damo, tapos hindi po masyadong marami yung napier. May mga namatay po. Yung mga ganyan depende yan sa lupa, pero doon sa kabila maganda yung lupa doon, napakaganda yung pagtubo nila. At yung napier na yon, hindi namin yan harvestin. Diyan kami magkuha ng kuan para pang similya, para itanim namin doon. Napakagana sa ating mga napier dyan, tingnan. Green na green. Lalo na pag matagal pa natin to harvestin. Maabutin pa natin ng mga 2 buwan mula ngayon. Humaba to ng husto. Mga ilang buwan pa lang yan mga kaprobinsya. Parang kailan na namin hinarvest yung ating mga napier dito. Pero ngayon, kung wala tayong ibang mapakain or wala tayong ibang maibigay sa ating mga alaga, pwede na yung harvestin. Basta may area lang tayo na mataniman, taniman natin ng napier. Yung isa nating kalabaw, oh, nasi bugoy. Yan. Malaki na mga kaprobinsya. Matangkad na. At katulong ngayon ni Brod sa paghakot ng kumpay. Siya po yung unit ni Brod. Si Brod po yung nag-alaga sa kanya. Si Bugoy yan. Siya yung pinalagaan natin dun sa bundok. Nakala na natin nung una na maibinta na natin. Isa sa ating mga pangarap dito, na isa sa ating mga kalabaw, mapa-iay natin. May baka na tayo na nai-iay at may resulta na. So yung kalabaw natin, kung sakaling maglandi sila, ipa-iay natin. Pero pag 50-50 lang, pagkasahan natin ni Palo. Kasi pag hindi tayo 100% or hindi tayo sigurado na naglandi yung kalabaw natin, tapos mag-hire agad tayo ng technician, baka ma-failure or hindi mabuntis. So kailangan po na yung sure na naglandi yung kalabaw natin, tsaka natin ipa-iay.
Vacuum yung baka natin mga kaprobinsya. Nagamot na natin yan. Sana mawala lang yan. So, napasabot kasi nito. Ito nga, ito. Gusto mo nang kumain? Mukhang masakit yung kasi ang isang paa mga kaprobinsya. Pero okay lang kasi malakas naman kumain. Ang problema, pag mapasin natin yung ating mga alaga na parang masama yung pakiramdam nila, yung murang ganang kumain. Kabahan tayo ng gusto. Pero basta kumain lang, hindi tayo kabahan. Pero gamutin natin agad. Dahil siguro yan sa lamig. Yung maliit ating baka, ito na yung tumikim sa kumpay na ibinigay natin. Ilang araw pa lang yan. Wala pa isang buwan yan. Tikim-tikim na siya, oh. Sana muna konsumo ni mo rin mo dako ka. Uli ka dulot daw. Kumain na siya ng kupramel. Isang bali yung bigay namin sa kanya para hindi siya mamayat ng gusto. Asa man ka? Hindi nakapaghintay na matapos yung nanay niya. Mga kaprobinsya, kaya na po. Marami kaming ulam, oh. Lechong pabo. Yan, may kabing pa. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Naman. Audio. Pwede na? Uy, saan naman ng pagkakapangalam na ay? May ka pare jige. Buat sila kaginang sa itong project ha. Iwan.
Wala po. Pwede ka ang mabaka na. Daghan na dapat. Ano naman? Kasawat. Nana mo stock niya naman. Wala. Hindi ko Maling ito. na lang kung pamilya. Ano yung sa ito? Mas hindi na muli makalalam kasi hindi ka na utang. Maulak mo siya. Gaan ba ko? Sabi nila, masunggit uwag. Utang. Utang naman. Kaya mo ko ipahit pa sa kanya ko. Kaya sila ka na. Ang mga bakal gaan. Kaya lawig na to, pasto-pasto. Sakto na. Di ba pa rin na? Mago. Mau siya. Yes, hello. Kerasgan naman. Ano yun? Ano pa man? Ito, ay ulo doon. Kanon ulat. Tao. Makatingin ka na pa rin Tayo. Siyempre. Ay, karo. Ay, karon pa may muna. Thank you, pre. Nakasingin ko sa diaron. Wala. Nagka-artist lang. Biar kabukit yun na. Labas mo doon. Ano tanda yung to? 130. Ah, 130. at ito ay kabira ang ito. Bangkal. Abang at. Sabaw daw. No. Wow. Ulod. Kay di ni makuro. Oh, di ni kaon. Ano to? Kaon na. Okay, thank you. Kanon. Ay. Palangga ada. Tumatawag. Magdalsal na. Hindi. Kalang sa kayo ng himalag po doon yung pansaha. Mura man sa kuan. Di mo kad kay di ay. Bukan po. Hindi ka taha. Wala ka? Karon pa daw. Taha pa po. Apa yung rumpay mga nanaki po. Nay, jutay niya. Di na magpaniki, pre. Ah, paniki nung langan ng paniki. Dai lang kaonon. Kau non. Tuksan.
Ito na ba na saya ng panikit ya? Kabog. Ah, Butan on. Bago pang anak. kwak ni. Ibu kuya bog. Bungis-ngis. Dako-dako nga. Balos na. Kwak ni. Atong balos-los. Kaya gitu ni kusini ka. Kaya wag di dalam muka on boleh menunda. Gaw na sa balon ta kana. Ilaw. Kaya ako mag timo.